Gandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, grabe lumala, gumagrabe, lalong dumami ang nasangkot nitong isyu tungkol sa napakalagim na krimen ng nawawalang mga sabungero sa Pilipinas na di umano'y itinapon sa Taal Lake. Well, sa balitang ito ay merong nasangkot, merong itinuro si alias Tutoy, ang whistleblower. Itinuro niya ang isang sikat na celebrity, isang sikat na artistang babae. Maganda ito, kilala nyo ito mga kababayan, pero hindi natin banggitin ang pangalan. Okay, so mukhang may karma na nangyayari dahil ang artistang ito ay napaka-strikta daw ito at napakasama ng ugali ng babaeng artista na ito na itinuro ni alias Totoy. Kaya para sa karagdagang impormasyon ay atin panoorin ang video courtesy sa atin ng GMA Integrated News. Isang babaeng showbiz personality ay dinadawit din ni alias Totoy sa pagkawala ng hindi bababa sa 100 sabungero. Nag-iimbestiga na rin ang National Police Commission kasunod ng revelasyong may sangkot din umanong mga pulis. Narito ang aking eksklusibong magtuto. Isang sikat na babaeng showbiz personality ang kasama sa isinuwalat ni alias Totoy sa kanyang affidavit na may kinalaman umano sa pagkawala ng anyay hindi raw bababa sa 100 sabungero. Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Handa na ang affidavit ni Totoy pero isusumiti lang anya ito kapag kumpleto na ang ebidensyang hawak at nasa poder na niya ang mga taong magpapatotoo sa mga alegasyon niya. Nako, siguro sa sandaling ito ay hindi na nakakatulog yung magandang artistang babae na yan na sikat, ngunit mataray, masama ang ugali. Nako, grabe mga kababayan, no? Hindi natin nakalain isang babae ay masangkot dyan sa ganyan na karumal-dumal na gawain. Grabe, sugal pa yan, may na-involve pa na krimen. Kaya napakasama talaga ng ginawa kung sino man yung big boss na yan. Ay nako, kilala nyo to mga kababayan. Kasi ang big boss tsaka yung magandang babae ay merong relasyon daw yan noon. At ngayon ay mukhang nagkalabuan at meron na naman daw bagong napakaganda rin na dating sikat din na babaeng artista. Itong itinurong the big boss dito. Grabe, no? Kaya nga ang may kasabihan sa Biblia, di ba, na money is the root of all evil. Dahil sa sobrang kayamanan ay mapunta ka talaga sa gawaing makademonyo, di ba? Kung hindi ka makapangyarihan, wala kang pera, hindi mo kayang mamanipulate pati ang Supreme Court. Kasi sabi nitong taong ito, itong big boss, na kaya pala hindi ito nakulong noon dahil sa merong koneksyon sa Supreme Court, binayaran daw kaya hindi nakulong. Pero ngayon ay iba na ang administrasyon ngayon, di ba? At lalo na nandiyan yung tinatawag natin na si General Torre, ang tinatawag natin na hunter, di ba? Yan yung ating Dragon Slayer na tinatawag, na kahit dragon ay kaya niyang hulihin ni General Torre. Kaya lagot dito itong sino man itong naghari-harian na ito na mayaman. Di ba? Grabe. Meron pa palang kasamang mga opisyalis sa PNP, kaya malaking grupo talaga ito, malaking sindikato. At ito, may katapusan talaga. Ang kasamaan ay hindi yan talaga magtatagal. Ang kabutihan palagi ang mananaig. Kaya hindi na ito makakatulog. Itong mga taong ito, hindi na ito makakatulog. Kapag ganito na, lumalaki na ang issue. Ito na yung issue ngayon na grabe.
Kasi hindi lang pala 34 kasabungero ang nawawala. Ayon sa bagong ulat ay 100 plus na. 100 mahigit na ang nawawalang sabungero sa panahon na ito ng tinatawag na online sabong. Nag-umpisa yata ito 2019 eh. 2019, 2020 at tuluyang natigil sa 2021 dahil sa napakaraming issue. Okay, balik tayo sa balita kurtisi sa atin ng GMA 24. Sa sindikato ng mga sabungero, mataas ang katungkulan ni Totoy na isa sa katiwala ng sinasabi niyang mastermind. Ang binabanggit niyang showbiz personality, nasa inner circle umano. Hindi na idinetalye ng gusto ni alias Totoy ang papel ng showbiz personality. Pero kabilang umano ito sa mahigit 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Bakit siya kakasuhan? Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Dahil may pulis ding sangkot umano, gumugulo nga ang inisyal na pag-iimbestiga ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ito, grabe palang daming membro ng sindikato na yan, no? Sabi ni Totoy ay 30 ka sibilyan at pulis kasama tong magandang babaeng artista ang nasa Alpha Group or parang number 1 na grupo o inner circle ang sabi niya. Parang kay OJC din, parang kay OJC, no? May inner circle. Ibig sabihin may outer circle pa yan, so marami to. Pero ang tinuturo ni Totoy ay 30 lamang katao na dapat kasuhan kasama tong magandang artista. At siguro pang 31 dito yung big boss nila. So marami na yan, grabe ang dami-daming makulong, no? Grabe, ang dami-daming naging milyonaryo dahil sa illegal na e-sabong o electronic sabong na yun. Na grabe pala. Grabe ang sugal na yun kasi pwede palang makontrol kung ano ang manalong manok. Diba? Kasi electronic sabong eh. Pwede palang ma-manipulate yun. Kaya ito na yung kabayaran. So ilang taon ba sila diyan na nagliwaliw lang? Ilang taon ba na naghappy-happy lang ang mga taong ito? So 2021, 4 na taon na libre sila at nag-enjoy sa kanilang kinitang scam noon. Ngayon ay naharap sila ngayon sa napakalaking problema. Alright, so tapusin natin ang ulat kurtisi ng GMA 24. Sa mga isiniwalat ni alias Totoy, Ang pinakasusi dyan, lumutang yung complainant. Kung nakikinig yung complainant natin ngayon dito, maaari siya makipag-ugnayan sa NAPOLCOM. Kinakailangan talaga na makausap natin siya. Siya ay dapat maghain ng kanyang reklamo sa NAPOLCOM. A-actionan natin ito. walaan niya silang sasantuhin. Ang NAPOLCOM ang pulis ng pulis. Hindi ako komportable na may mga kasama tayo sa police force, sa PNP, na involved dito sa mga nawawalang mga sabongero. Hindi tayo magdadalawang isip kung kinakailangan nating disiplinahin at tanggalin sa serbisyo at i-dismiss ang mga involved na pulis, gagawin natin ito. Tama lang ang gagawin na yan kasi yan ay isang karumal-dumal na krimen. Kasi alam nga ni alias Totoy ang lahat ng nangyayari dahil sa isa siya sa mataas na may katungkulan. Mataas ang katungkulan ni alias Totoy sa isabong na yun. Kaya alam niya mga nangyayari sa loob ng asosasyon ng sindikatong isabong. Kaya ito ngayon ang napakalaking issue eh. Medyo natabunan nga ang konti, 'di ba, ang BP Sara impeachment dahil sa issue na ito, dahil crime against humanity din ito dahil ang dami pala, 100 plus na ang nawawalang sabungero noong mga taon na ganitong taon, mga 2020, 2019. Okay, so ano sa palagay niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Sino ba tong magandang artista na ito na nadawit, na naituro ni alias Totoy na kasama pala sa inner circle ng sindikato na to ng isabong? At sino rin ba itong the big boss? Well, kayo na ang bahala dyan na magkomento sa ating comment section. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat, at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli.